Tumakas mula sa kanyang kulungan sa NBI o National Bureau of Investigation si Cesar Mancao, isa sa mga akusado sa Dacer Corbito double murder case. Agad ikinasa ang manhunt operation para sa kanya. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi ni Mancao na tumakas siya dahil wala siyang katarungang nakikita sa kanyang pagkakakulong. Siya raw na tumestigo tungkol sa kaso, nakakulong. Samantalang ang ibang gumawa raw ng krimen, nasa laya. Live mula sa Maynila, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, ilang beses nga tinawagan daw ng NBI itong si Cesar Mancao II pero hindi raw sumasagot ang dating police official. Kaya naman, Jessica, yung Counterintelligence Division ng NBI ay nagsasagawa na ngayon ng nationwide manhunt upang muling maaresto itong si Cesar Mancao. Isa ito sa mga nakuna ng CCTV sa NBI. Ang lalaki nakabulkap at may dalang malaking bag ang tumakas. Si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II ang isa sa mga akusado sa Dacer Corbito double murder case. Madaling araw ngayong Huwebes nang madiskubre ang pagpuga ni Mancao. Sa paunang investigasyon, bukas daw ang gate sa silid ng dating pulis na dapat sana'y nakalak. Ayon sa NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda, dumaan sa gilid ng jail si Mancao kaya di na nakuna ng CCTV. Posibleng dumiretso raw sa parking area si Mancao kung saan may nakaabang na sasakyan at saka lumabas sa main gate ng NBI. Ang dalawang guard na sina Pablo Remalante at Ibrahim Musa pinagpapaliwanag na kung bakit naiwang bukas ang silid ng dating pulis. Lumabas na siya. Bukas yung yung gate niya. Supposed to be dapat nakapadlock yun. Wala eh. Yung dalawang gwardiya? Yun, iniimbestigahan sila ngayon dun sa CID natin. Hindi pa natin malaman kung anong klaseng sasakyan ang sumundo sa kanya. Siyempre, hindi maglalakad yun palabas ng gate. Isang sulat ang iniwan ni Mancao sa kanyang silid na nagbibilin ng pag-imbentaryo sa kanyang mga gamit. Sinabi rin niyang biktima siya ng kawalang hustisya, kaya apela ni Mancao ay pangunawa sa kanyang ginawa. Una na rin daw hiniling ni Mancao sa korte na huwag siyang dalhin sa Manila City Jail dahil lalong malalagay raw sa peligro ang kanyang buhay. Ngayong araw sana ililipat sa Manila City Jail ang dating pulis, kaugnay ng kinakaharap niyang Dacer Corbito double murder case. Alinsunod sa utos ng Manila RTC. Siyempre, dati siyang police officer, marami siyang ikinulong na rin dyan sa City Jail. At saka yung mga kasamahan niya sa kaso, nasa City Jail din ng Manila. Medyo at risk naman talaga. I understand this predicament, but we have a judicial process. Nakausap ng GMA News si Mancao sa telepono, iginit niyang di siya susuko. Sa pagkakataon na to, dito na talaga makita kung saan patutungan tong aking kalagayan. Mukhang wala ng hustisya. Hindi ako mabubuhay ng matagal pag nasa custody ako ng NBI o sa City Jail. Git ni Mancao, si Senador Ping Lacson ang nasa likod daw ng panggigipit sa kanya. Alam ko naman ang hunt nito ng isang powerful, influential, moneyed person na talagang ginigipit ako eh. Very apparent naman ang hunt ng senador. At kahit hindi ko naman mention kung trace back mo yung history ng kaso talaga namang na-implicate siya doon. Bukod kay Mancao, naging akusado sa Dacer Corbito case ang kapwa pulis si Michael Ray Aquino at iba pang pulis mula sa task force si dating Police General Ping Lacson. 2001 umalis sa bansa sina Mancao at Aquino. June 2009, nang ma-extradite sa Pilipinas si Mancao, makalipas ang 8 taong pagtatago sa Amerika. Sa desisyon ng Korte Suprema, sa ilalim na ng Aquino government, pinawalang sala si Lacson. Si Aquino naman, pinawalang sala na rin ng Manila Court. At ngayon ay malaya na. Si Mancao na lang ang kaisa-isang dating police officer na nakakulong dahil sa Dacer Corbito case. Jessica, kaninang hapon nga ay nagtungo dito sa NBI si Justice Secretary Leila de Lima at kinausap niya itong mga pinuno ng NBI. At isa nga sa mga isiniwalat ng mga opisyal kanina, Jessica, ay yung pagtanggal sa kanyang pwesto ng pinuno ng Security Management Division ng NBI. Gayon na rin yung mga naka-duty na jail guard, yung mga bantay nitong si Mancao kanina madaling araw nung mawala siya, Jessica. Okay, pero I understand, Ian, na nag-usap sa telepono itong si Mancao at si Secretary de Lima.
Yes, Jessica, umaga nagkausap si Secretary de Lima at itong si Mangkaw. Nung umaga, ang lumalabas parang gusto pa ni Mangkaw na sumuko din kinalaunan, pero itong bandang alas 4 ng hapon, Jessica, nung huli sila mag-usap ay nabanggit na raw ni Mangkaw kay Secretary de Lima na siya ay wala na sa Metro Manila area. At sinabi nga na hindi daw siya susuko dahil nga, yun nga Jessica, maaring nanganganib daw yung kanyang buhay kung sakaling siya ay ma-transfer doon sa Manila City Jail, kung saan nga Jessica nakakulong doon yung ilan sa mga co-accused nila nitong si Mangkaw, kaya naman atubili siya Jessica na magpa-detain o magpakulong doon sa Manila City Jail. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.